Lia, anak, lumabas ka riyan. Gusto kong makilala mo si Selena. Siya na ang bago mong nanay. Ang mga salitang iyon ay parang bombang sumabog sa gitna ng hapagkainan. Nanigas ang buong katawan ni Lia. Ang sandok na hawak niya ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri at bumagsak sa sahig. Sa isang iglap, ang mainit at masayang pagsalubong na inihanda niya buong maghapon ay naglaho na parang bula. Ilang oras siyang nagluto. Ang paboritong sinigang na hipon ni Papa Rafael, ang mainit na kanin, ang malinis na mga pinggan na inayos niya ng may pagmamahal. Lahat ng yon ay para sa nag-iisa niyang ama na ilang buwang nawalay sa dagat. Sabik na sabik siyang mayakap ito, pero hindi niya inaasahan na may kasama itong iba sa pag-uwi. Sa pintuan, nakatayo si Rafael, ang kanyang ama. Mukha itong pagod, pero may pilit na ngiti sa mga labi. At sa tabi nito, nakakapit sa braso niya na parang linta, ay isang babaeng hindi pamilyar kay Lia. Si Selena, bata pa ito. Marahil ay nasa 38 taon lang. Nakasuot ito ng masikip na pulang bestida na tila hindi bagay sa simpleng pamumuhay sa probinsya. Ang leeg at mga braso nito ay puno ng makikintab na alahas na. Sa unang tingin pa lang ay alam mong peke at binili lang sa bangketa. Tinitigan ni Selena si Lia mula ulo hanggang paa. Walang init sa mga mata nito. Para bang sinusuri niya kung magkano ang halaga ng suot na pambahay ni Lia. Siya ba ang anak mo, Rafael? Ang tinig ni Selena ay matinis, parang kuko na ikinakaskas sa pisara. Akala ko ba ay bata pa? Mukhang kasing tanda ko na siya. Napalunok si Lia. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na 22 anyos na siya at hindi na siya bata. Pero pinigilan siya ng respeto sa kanyang ama. Selena, mahal, huwag ka namang ganyan. Malambing na saway ni Rafael, pero halatang takot itong galitin ang bagong asawa. Pagod lang tayo sa biyahe. Lia, anak, magmano ka sa tita Selena mo. Dahan-dahang lumapit si Lia. Ang bawat hakbang ay mabigat. Kinuha niya ang kamay ni Selena para magmano. Ang kamay nito ay malamig at malagkit. Nang dumampi ang likod ng palad nito sa noo ni Lia, para siyang napaso ng yelo. Naku, ang init naman dito sa bahay ninyo. Reklamo agad ni Selena habang nagpapaypay gamit ang kanyang kamay. Inikot niya ang paningin sa buong sala. At amoy, isda, ganito ba talaga dito? Walang aircon? Nagluto kasi si Lia ng sinigang. Mahal. Paliwanag ni Rafael habang bitbit ang mga maleta papasok. Paborito natin yon. Sinigang. Umirap si Selena at dumiretso sa mesa. Tiningnan niya ang niluto ni Lia na parang may nakitang dumi. Ayoko ng maasim. Nakakabaho ng hininga. Rafael, wala bang fried chicken o kaya naman ay pizza? Sana dumaan na lang tayo sa bayan kanina. Nasaktan si Lia. Parang tinapakan ng puso niya. Madaling araw pa siya gumising para pumunta sa palengke at bilhin ang pinakasariwang hipon. Ang perang ginamit niya ay galing pa sa ipon niya sa pagtitinda ng kakanin. Pasensya na po, mahinang sabi ni Lia, nakatungo ang ulo. Hindi po kasi nabanggit ni Papa na may kasama siya, kaya hindi ako nakapaghanda ng iba. Ngayon, kasalanan ko pa? Mataray na sagot ni Selena habang padabog na umuupo sa silya. Rafael, ang anak mo, marunong sumagot. Ganyan ba ang turo mo sa kanya? Agad na lumapit si Rafael kay Lia at hinawakan ito sa balikat. Ang mga mata ng ama ay nagsusumamo. Lia, anak, intindihin mo na lang, bulong ni Rafael. Pagod lang ang tita mo. Huwag mo nang sabayan. Sige na, ipaghain mo na kami. Wala nang nagawa si Lia, kundi ang sumunod. Habang nagsasandok siya ng kanin, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Bakit ganito? Bakit parang siya pa ang dayuhan sa sarili niyang pamamahay? Ang hapunan ay naging tahimik at puno ng tensyon. Si Selena lang ang nagsasalita.
Puro reklamo tungkol sa alikabok, sa init, at sa liit ng bahay. Pagkatapos kumain, tumayo si Selena at naglakad patungo sa pasilyo kung saan naroon ang mga kwarto. Huminto siya sa tapat ng pinakamalaking kwarto, ang kwarto kung saan dating natutulog si Rafael at ang yumaong ina ni Leah. Ang kwartong yun ay sagrado para kay Leah. Nakataas pa rin doon ang mga gamit ng kanyang mama. Ito ang gagamitin nating kwarto, di ba Rafael? Tanong niya ni Selena habang pinihit ang seradura ng pinto. Mabilis na humarang si Leah. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis. Huwag po dyan, bulalas ni Leah. Kwarto po yan ni Mama. Nandyan pa ang mga gamit niya. Sa kabilang kwarto na lang po kayo. Malinis naman po iyon. Tinaasan siya ng kilay ni Selena. Patay na ang nanay mo, di ba? Bakit kailangan pang itago ang mga gamit ng patay? Ang ganda ng view ng dagat sa kwartong ito. Dito ko gusto. Bumaling si Selena kay Rafael. Mahal, papayag ka ba na diktahan tayo ng anak mo? Asawa mo na ako ngayon. Karapatan ko ring tumira sa kwarto ng asawa ko. Tumingin si Leah sa kanyang ama. Umaasang ipagtatanggol nito ang alaala ng kanyang ina. Papa, please. Umiwas ng tingin si Rafael. Huminga ito ng malalim at dahan-dahang tinanggal ang kamay ni Leah sa seradura ng pinto. Leah, mahinang sabi ni Rafael, hindi makatingin ng diretso sa mata ng anak. Lilipat na lang natin ang mga gamit ng mama mo sa bodega. Tama si Selena. Asawa ko siya at dito kami matutulog. Ang sakit. Sobrang sakit. Parang sinaksak ang puso ni Leah ng paulit-ulit. Ang sarili niyang ama, na nangakong hindi kailanman papalitan ang pwesto ng mama niya, ay siya pang nagbukas ng pinto para sa ibang babae. Padabog na pumasok si Selena sa kwarto. Narinig ni Leah ang matinis nitong tawa habang binubuksan ang mga aparador. Ang baduy naman ng mga damit dito. Amoy luma. Rafael, itapon na natin ang mga ito bukas. Sigaw ni Selena mula sa loob. Tumakbo si Leah papunta sa kanyang sariling kwarto. Isinara niya ang pinto at sumandal dito. Doon, bumuhos ang luha na kanina pa niya pinipigil. Napakasakit isipin na sa isang iglap, nawala ang lugar niya sa buhay ng ama niya. Dahan-dahan, lumapit si Leah sa maliit na altar sa ibabaw ng kanyang mesa. Doon nakalagay ang litrato ng kanyang mama. Nakangiti ito. Yakap-yakap si Leah nung bata pa siya. Kinuha ni Leah ang litrato at niyakap ito ng mahigpit. Mama, patawad. Bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Wala akong nagawa. Upang hindi na makita ng kanyang ina ang nangyayari sa bahay, itinaob ni Leah ang frame ng litrato sa ibabaw ng mesa. Mas mabuti nang hindi nito nakikita na may ibang babae na sa kwarto nito. Mas mabuti nang hindi nito nakikita kung paano naging sunod-sunuran si Papa. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Leah. Lumabas siya para uminom ng tubig. Pagdaan niya sa may sala, narinig niya ang boses ni Selena. May kausap ito sa telepono. Mahina ang boses nito, pero dinig na dinig sa tahimik na bahay. Oo, nandito na ako. Bulong ni Selena. Ang boses ay seryoso at walang halong lambing. Huwag kang mag-alala. Malaki ang bahay at lupa. Sigurado ako, malapit na akong makabayad sa inyo. Konting tiis na lang. Utang na loob, huwag kayong tatawag dito kapag nandito ang matanda. Kinabahan si Leah. Sinong kausap nito? Anong utang? At anong ibig sabihin nitong matanda? Si Papa ba ang tinutukoy niya? Akmang babalik na sana si Leah sa kwarto nang masagi niya ang isang maliit na mesa sa dilim. Lumingon agad si Selena. Sino yan? Mabilis na nagtago si Leah sa likod ng pinto. Hinintay niyang bumalik si Selena sa kwarto. Nang sigurado na siyang wala na ito, dali-dali siyang bumalik sa kanyang silid. Ang kabog ng dibdib niya ay parang tambol. May masamang balak ang babaeng ito. Kinabukasan, magang nagising si Leah. Nakita niya si Selena sa sala. Hawak ang isang antigo at mamahaling vase na paborito ng mama niya.
Ito ay galing pa sa lola ni Leah, kulay asul at may disenyo ng mga bulaklak. Ang ganda nito, di ba? Tanong ni Selena nang makita si Leah. Nakangisi ito nang nakakaloko. Magkano kaya kung ibebenta? Huwag po, sigaw ni Leah. Hindi po pwedeng ibenta iyan. Pamana pa yan ni Lola kay Mama. Tumawa lang si Selena. Tinaas niya ang vase sa ere. Pinaglalaruan ito sa kanyang mga kamay. Sus, luma na ito. Wala na itong halaga. Katulad ng alaala ng nanay mo dito sa bahay. At sa harap mismo ng mga mata ni Leah, binitawan ni Selena ang vase. Bumagsak ito sa sahig. Ang tunog ng nababasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Nagkalat ang pira-pirasong asul na bubog sa paanan ni Leah. Oops, sabi ni Selena nang walang anumang pagsisisi sa mukha. Ngumiti pa ito ng matamis. Dumulas sa kamay ko. Pasensya na ha. Luma na kasi, kaya siguro bumigay na. Napatakip ng bibig si Leah. Ang mga piraso ng vase ay parang mga piraso ng puso niya na winasak ng babaeng ito. Mula sa kwarto, lumabas si Rafael nagkakamot ng ulo. Anong nangyari? Anong nabasag? Tanong ni Rafael. Agad na nagbago ang mukha ni Selena. Umakto itong gulat at natataranta. Mahal! Sigaw ni Selena. Sabay turo kay Leah. Akmang lilinisin ko sana, pero inagaw ni Leah. Ayaw daw niyang hinahawakan ko ang gamit ng mama niya kaya tinabig niya. Nabasag tuloy. Nanlaki ang mga mata ni Leah. Hindi po totoo yan. Papa, siya ang may gawa. Tumingin si Rafael sa basag na vase, tapos kay Selena na mukhang iiyak na, at huli kay Leah. Sa mga mata ng kanyang ama, nakita ni Leah ang pagdududa. At sa sandaling iyon, alam na ni Leah, nagsisimula pa lang ang bagyo sa buhay niya. Hindi mo ba talaga ako mapagkakatiwalaan, Leah? Bakit kailangan mong gawa ng kwento ang tita Selena mo? Ang boses ni Rafael ay puno ng pagkadismaya. Habang pinupulot niya ang mga basag na piraso ng basa sa sahig, hindi niya magawang tingnan sa mata ang kanyang anak. Ang bawat salita niya ay parang latay na humahapdi sa balat ni Leah. Papa, nagsasabi ako ng totoo. Siya ang binitawan niya iyon. Sinadya niya iyon. Mangyak-ngyak na sagot ni Leah. Nakatayo siya sa gitna ng sala, nanginginig ang buong katawan sa galit at sakit. Tama na, Leah. Biglang sigaw ni Rafael. Tumayo siya at hinarap ang anak. Nakita ko kung paano ka tumingin sa kanya simula pa lang kagabi. Alam kong mahirap tanggapin na may bago na akong asawa, pero huwag mo naman siyang saktan. Tao rin siya, nasasaktan din siya. Sa gilid ng pinto, nakatayo si Selena. Nakatakip ang kanyang kamay sa kanyang bibig, tila ba nagpipigil ng hikbi. Ang kanyang mga mata ay mapula at basa ng luha, isang napakahusay na pag-arte na kayang linlangin kahit ang pinakamatalinong tao. Huwag mo na siyang pagalitan, Rafael, mahinang sabi ni Selena. Ang boses ay nanginginig. Kasalanan ko rin. Siguro nga ay hindi pa ako dapat pumasok sa buhay ninyo. Masyado pa palang maaga. Mas mabuti pa sigurong bumalik na lang ako sa Maynila. Hindi, mahal. Mabilis na sabi ni Rafael at lumapit kay Selena. Niyakap niya ito nang mahigpit sa harap ni Leah. Dito ka lang. Bahay mo na rin ito. Leah, humingi ka ng tawad sa tita mo. Ngayon din. Nalaglag ang panga ni Leah. Sus Mariosep. Siya na nga ang nawalan ng mahalagang alaala ng kanyang ina. Siya pa ang kailangang humingi ng tawad sa salarin. Hindi ako hihingi ng tawad sa isang kasinungalingan, Papa. Matigas na sabi ni Leah. Tumalikod siya at dumiretso sa kusina. Ang kanyang puso ay nag-aapoy sa puot. Naririnig niya ang bulungan ng dalawa sa sala. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Rafael sa kusina. Lumapit siya kay Leah na ay naguhugas ng mga pinggan ng padabog. Leah, anak, makinig ka. Mas mahinahon na ang boses ni Rafael ngayon. Kailangan nating ayusin ang buhay natin.
Alam mo namang marami tayong utang dahil sa pagpapagamot sa mama mo noon. At itong bahay natin, kailangan na ring kumpunihin. Marupok na ang mga haligi. Huminto si Leah sa paghuhugas. Kaya ko namang magtrabaho, Papa. Pwede akong bumalik sa pag-aaral ng nursing habang nagtatrabaho sa klinika sa bayan. Umiling si Rafael. Matatagalan pa yon. Kinausap ako ng dati kong ahensya. May offer silang 6 na buwang kontrata sa barko. Malaki ang sahod dahil mapanganib ang ruta. Kapag tinanggap ko ito, mababayaran natin lahat ng utang at mapapaayos ko ang bahay ninyo ni Selena. Nanlamig si Leah. Aalis ka ulit? Pero Papa, kapapasok lang ni Selena dito. Iiwan mo ako sa kanya? Leah, asawa ko na siya. Siya ang magbabantay sa'yo at sa bahay habang wala ako. Sabi ni Rafael. Gusto kong bago ako umalis ay maayos na ang lahat. Gusto kong magtiwala ka sa kanya. Hindi alam ni Leah kung paano ipapaliwanag sa kanyang ama ang panganib na nararamdaman niya. Para siyang nakakita ng ahas sa loob ng kanilang bahay at ngayon ay sasabihin ng kanyang ama na magtiwala siya sa lason nito. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Leah. Lumabas siya ng kwarto para kumuha ng mainit na tubig. Pagdaan niya sa kwarto ng kanyang ama, narinig niya ang boses ni Selena. Mukhang may pinagdedebatihan ang dalawa. Rafael, kailangan natin ng kasiguruhan, sabi ni Selena. Paano kung may mangyari sa'yo sa dagat? Sino ang mag-aasikaso ng mga papeles dito sa lupa? Sino ang kukuha ng mga remittances mo sa bangko? Alam mo namang mahiyain si Leah at wala pang alam sa mga ganitong bagay. Ano ang gusto mong gawin ko, mahal? Tanong ni Rafael. Gumawa tayo ng special power of attorney. Mabilis na sagot ni Selena. Para bang kanina pa niya inihanda ang linyang ito. Ibigay mo sa akin ang karapatan na pamahalaan ng mga ari-arian mo habang wala ka. Para kung kailangan ng pampaayos ng bahay o pambayad sa mga utang mo, hindi na tayo mahihirapan. Nag-aalangan ang boses ni Rafael. Pero Selena, bago pa lang tayo, baka isipin ni Leah ay kinukuha natin ang para sa kanya. Naku Rafael, ang iniisip ko lang naman ay ang kapakanan nating lahat. May halong tampo na sabi ni Selena. Kung ayaw mo, di huwag. Hahayaan ko na lang na malubog tayo sa utang. Narinig ni Leah ang malalim na buntong hininga ng kanyang ama. Sige na na. Bukas, pupunta tayo sa notaryo sa bayan. Gagawin natin ang dokumento. Napahawak si Leah sa pader. Gusto niyang pumasok at isigaw na huwag itong gawin. Pero alam niyang hindi siya papakinggan. Ang kanyang ama ay tila bulag at bingi na sa katotohanan. Kinabukasan, maagang umalis ang dalawa patungo sa bayan. Naiwan si Leah na mag-isa sa bahay. Habang naglilinis siya ng sala, napansin niya ang bag ni Selena na naiwan sa ibabaw ng sofa. Sandaling nag-hesitate si Leah, pero nanaig ang kanyang kuryosidad. Dahan-dahan niyang binuksan ang zipper ng bag. Sa loob, nakita niya ang isang makapal na sobre. Pagbunot niya sa laman nito, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ito mga papeles para sa bahay. Ang mga ito ay mga huling paalala ng utang mula sa iba't ibang lending companies sa Maynila. Daan-daang libong piso ang utang ni Selena. At ang mas nakakatakot, nakalagay sa isang sulat na kung hindi siya makakabayad sa loob ng 1 buwan, kakasuhan siya ng estafa. Kaya pala kailangan niya ang pera ni Papa. Bulong ni Leah sa sarili. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga pangalan ng mga taong pinagkakautangan nito. Biglang bumukas ang pinto ng bahay. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pagpihit ng seradura. Mabilis na ibinalik ni Leah ang mga papel sa loob ng bag at inayos ang zipper. Lumayo siya ng konti at nagkunwaring nagpupunas ng alikabok sa mga upuan. Pumasok si Selena. Mag-isa lang siya. Ang kanyang mukha ay hindi na ang maamong mukha na ipinapakita niya kay Rafael. Ngayon, ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng tagumpay. May hawak siyang isang piraso ng papel.
ang special power of attorney na pirmado na ni Rafael. Wala ang papa mo, Leah, sabi ni Selena habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay parang tunog ng paparating na panganib. May kinuha lang siyang mga dokumento sa ahensya niya sa kabilang kalsada. Susunod din siya mamaya. Itinapon ni Selena ang papel sa ibabaw ng mesa. Mula ngayon, ako na ang masusunod sa bahay na ito. Kung anong gusto ko, iyon ang mangyayari. At kung iniisip mong maaagaw mo ang atensyon ng papa mo sa akin, nagkakamali ka. Alam ko ang tungkol sa mga utang mo, Selena, matapang na sabi ni Leah. Nakita ko ang mga sulat sa loob ng bag mo. Ginagamit mo lang ang papa ko para pambayad sa mga bisyo mo. Huminto si Selena. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang namula sa galit. Pero sa halip na matakot, bigla itong tumawa. Isang tawa na nakakapangilabot, walang bahid ang saya. Mataba pala ang utak mo, ano? Sabi ni Selena habang hinahawakan ng baba ni Leah ng napakahigpit. Oo, totoo. Kailangan ko ng pera. At ang papa mo? Siya ang tiket ko palabas sa Komunoy. Na ito. Pero tandaan mo, Leah, isang salita mo lang sa kanya. Sisiguraduhin kong ikaw ang magmumukhang masama. Sino ang papakinggan niya? Ang mahal niyang asawa? O ang anak niyang palaging naglulugmok sa kanya sa alaala ng patay niyang ina? Buong lakas na itinulak ni Selena si Leah. Napasandal si Leah sa dingding, nasaktan ng kanyang balikat. Maghanda ka na, Leah, sabi ni Selena habang inaayos ang kanyang buhok sa harap ng salamin. Dahil sa susunod na linggo, aalis na ang papa mo. At kapag wala na siya rito, ipapatikim ko sa iyo ang impyerno sa lupa. Naiwan si Leah na nakaupo sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Sa labas, ang langit ay nagsisimula ng magdilim. Isang malakas na hangin ang umihip, nagpaparamdam na may malakas na bagyong paparating, hindi lang sa kalikasan, kundi sa loob mismo ng kanyang tahanan. Mabigat ang dibdib ni Leah nang tumakbo siya palabas ng bahay. Ang tanging lugar na alam niyang pwede niyang iyakan ay ang dalampasigan, kung saan ang tunog ng mga alon ang tanging nakakarinig sa kanyang mga hikbi. Naupo siya sa buhanginan, niyakap ang kanyang mga tuhod at hinayaan ang hangin na saktan ang kanyang mukha. Sa malayo, ang dagat ay kulay abo, nagbabadya ng masamang panahon. Parang nakikisama ang langit sa nararamdaman niya. Pakiramdam ni Leah, unti-unti siyang nilulunod ng mga pangyayari. Ang pag-alis ng papa niya, ang kasamaan ni Selena, at ang katotohanang wala siyang magawa. Naramdaman niya na lang na may pumatong na mainit na bagay sa kanyang balikat. Isang jacket. Malaki ito at amoy sabon. Amoy na pamilyar sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon. Gabriel, bulong niya. Nakatayo sa likuran niya si Gabriel. Ang kababata niya na ngayon ay isa ng volunteer sa Coast Guard. Mas lumapad ang balikat nito at mas naging matipuno ang pangangatawan kumpara noong mga bata pa sila. Pero ang mga mata nito, naroon pa rin ang lambot at pag-aalala na nakasanayan ni Leah. Inabot ni Gabriel ang isang baso ng mainit na taho kay Leah. Umuusok pa ito. Sabi ko na nga ba, dito kita makikita. Malumanay na sabi ni Gabriel, sabay upo sa tabi niya. Kainin mo muna ito. Pampainit ng sikmura. Alam kong hindi ka na naman kumain ng maayos. Tinanggap ni Leah ang taho. Ang init nito sa kanyang mga palad ay tila kumalat sa kanyang nanlalamig na puso. Humilig siya nang bahagya sa balikat ni Gabriel. Ito lang ang sandalan niya ngayon. Ito lang ang lugar na ligtas siya. Gabriel, aalis na naman si Papa. Sumbong ni Leah, garalgal ang boses. Iiwan niya ako kasama ang babaeng yon. Natatakot ako, Gab. May masama siyang balak. Bumuntong hininga ng malalim si Gabriel. Tumingin ito sa malayo, sa abot tanaw kung saan nagtatagpo ang dagat at langit. May naririnig din akong hindi maganda tungkol sa kanya, Leah. Pag-amin ni Gabriel, ang tono niya ay seryoso.
Nakita siya ng pinsan ko sa kabilang bayan noong isang linggo. Nasa loob siya ng isang sugalan. Sabi nila, lubog daw sa utang ang babaeng yan. Kaya siguro dikit ng dikit sa papa mo. Napahigpit ang hawak ni Leah sa baso. Tama ang hinala niya. Pero paano niya sasabihin kay papa kung ayaw nitong maniwala? Humarap si Gabriel sa kanya. Dahan-dahang hinawi ng binata ang mga hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Leah dahil sa hangin. Ang mga daliri nito ay dumampi sa pisngi ni Leah, nagbibigay ng kakaibang kuryente na nagpatigil sandali sa pagluha niya. "Makinig ka sa akin, Leah," sabi ni Gabriel, nakatitig ng diretso sa mga mata niya. "Kahit anong mangyari, nandito lang ako. Kahit gaano kalakas ang bagyo, hahanapin kita. Hindi kita pababayaan. Pangako yan." Tumango si Leah. Sa mga sandaling iyon, naniwala siya na kaya niyang harapin ang lahat basta nasa tabi niya si Gabriel. Ang kilig na naramdaman niya ay panandaliang pumawi sa takot. Naghatid si Gabriel hanggang sa gate ng bahay nila. Ayaw man ni Leah na pumasok. Kailangan. Kumaway si Gabriel bago umalis at iyon ang nagbigay ng lakas ng loob kay Leah para buksan ang pinto. Pero ang katahimikan na sumalubong sa kanya ay kakaiba. Wala si Rafael at Selena sa sala. Madilim na ang paligid. Dumiretso si Leah sa kanyang kwarto para magpahinga. Pagod na ang kanyang isip at katawan. Pinihit niya ang seradura ng kanyang kwarto. Ayaw bumukas. Pinihit niya ulit. Mas malakas. Nakakandado. "Huwag mo nang pilitin. Hindi yan bubukas." Gulat na napalingon si Leah. Nakatayo si Selena sa may pasilyo, nakahalukip-kip at may suot ng ngiting tagumpay. "Anong ibig sabihin nito?" tanong ni Leah. "Bakit nakakandado ang kwarto ko?" "Kwarto mo." Tumawa si Selena ng mahina. "Mula ngayon, guest room na yan. Darating ang mga pamangkin ko bukas para bumisita at kailangan nila ng matutulugan. Tutal, aalis naman ang papa mo. Wala nang magtatanggol sa'yo." "Saan ako matutulog?" nanginginig na tanong ni Leah. Inginuso ni Selena ang direksyon ng likod bahay, sa may kusina. "Doon sa lumang bodega." Sabi ni Selena na parang nagtatapon lang ng basura. "Inilabas ko na ang mga gamit mo. Nakatambak na doon. Mas bagay ka doon. Kasama ng mga luma at walang kwentang gamit." Nanlaki ang mga mata ni Leah. Ang bodega ay maliit, maalikabok, at puno ng mga daga. "Hindi mo pwedeng gawin ito. Bahay ko rin ito." Lumapit si Selena. Ang muka ay halos dumikit na sa mukha ni Leah. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay nakakahilo. "Subukan mong magsumbong sa papa mo," bulong ni Selena na parang ahas. "Sasabihin ko sa kanya na nagdadala ka ng lalaki dito kapag wala siya. Sasabihin ko na bastos ka. Tandaan mo, Leah, hawak ko ang leeg ng ama mo. Kaya kung gusto mong may bahay ka pang uwian, matuto kang lumugar." Tinalikuran siya ni Selena at pumasok sa master bedroom, sabay bagsak ng pinto. Naiwan si Leah sa madilim na pasilyo. Ang tunog ng paglock ng pinto mula sa kwarto ni Selena ay parang hatol ng kanyang kapalaran. Wala siyang nagawa, kundi ang maglakad patungo sa malamig at madilim na bodega. Habang ang mga luha ay muling nagsimulang pumatak, 4 na araw na ang nakalipas simula nang umalis si Rafael at 4 na araw na ring impyerno ang buhay ni Leah. Ang bodega ay mainit, masikip at amoy luma. Sa tuwing humihinga si Leah, nalalanghap niya ang alikabok at amoy ng mga lumang dyaryo na inaanay na. Wala siyang kama. Isang manipis na banig lang ang inilatag niya sa sahig na semento. Kapag gabi, naririnig niya ang kaluskos ng mga daga na naghahabulan sa mga sulok. Pero mas pipiliin pa niya ang mga daga kaysa makasama ang ahas na nasa loob ng mainit nilang bahay. Kumalam ang sikmura ni Leah. 2:00 na ng hapon at hindi pa siya nanananghalian. Lumabas siya ng bodega at naglakad papunta sa kusina ng main house. Dahan-dahan ang kanyang mga hakbang
Ayaw niyang gumawa ng ingay, pero bago pa man siya makahawak sa sandok, naramdaman niya ang pagbaon ng matatalim na tingin sa kanyang likuran. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Dahan-dahan niyang binitawan ang sandok. Sino ang may sabing pwede kang kumuha ng pagkain diyan? Ang boses ni Selena ay malamig, parang hanging amihan na bumabalot sa kusina. Nakaupo ito sa hapagkainan sa harap ng isang bandehado ng mainit at malutong na lechon kawali. Ang mantika nito ay nagniningning pa sa ilalim ng ilaw. Sa tabi nito ay isang pitsel ng malamig na juice. Napalunok si Leah. Kanina pa kumukulo ang tiyan niya. Tita, gutom na po ako. Mahinang pakiusap ni Leah. Kukuha lang po sana ako ng kanin at sabaw. Ibinaba ni Selena ang kanyang tinidor. Pinunasan niya ang kanyang bibig gamit ang table napkin ng dahan-dahan, tila ba nag-iisip ng sasabihin. Alam mo, Leah, mahal na ang bilihin ngayon. Panimula ni Selena habang tinititigan ang kanyang magandang kuko. Ang perang iniwan ng papa mo, kailangan nating tipirin. Hindi pwedeng kain ng kain. Ang ulam na ito, para lang ito sa akin at sa mga bisita, hindi para sa palamunin. Tumayo si Selena at kinuha ang isang mangkok sa lababo. Nilagyan niya ito ng kanin na bahaw. Iyong kanin pa noong isang gabi na medyo naninigas na. Pagkatapos, kumuha siya ng isang platito ng bagoong na may sili at ipinatong sa ibabaw ng kanin. Ibinigay niya ito kay Leah ng padabog. "Oh, hayan," sabi ni Selena. "Masarap naman ang bagoong. Maraming nagugutom sa mundo, kaya huwag kang magreklamo. Dalhin mo yan sa bodega. Ayokong makita ang pagmumukha mo habang kumakain ako. Nawawalan ako ng gana." Tinanggap ni Leah ang mangkok. Ang init ng luha ay nagbabadyang tumulo, pero pinigilan niya. Ayaw niyang ipakita kay Selena na nasasaktan siya. Yumuko na lang siya at tahimik na bumalik sa madilim na bodega. Sa loob ng bodega, sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya, pinilit ni Leah na kainin ang matigas na kanin. Bawat subo ay may halong pait ng kanyang sitwasyon. Ganito na ba ang magiging buhay niya? Lumipas ang mga oras at gumabi na. Tahimik na ang buong paligid. Nakahiga si Leah sa manipis na banig. Nakatingin sa kisame na may sapot ng gagamba. Ang sikmura niya ay hindi pa rin kontento. Bigla, may narinig siyang mahinang kaluskos sa maliit na bintana ng bodega. Bumangon si Leah. Kinabahan siya. Daga ba yun? O multo? Dahan-dahan niyang nilapitan ng bintana. May anino ng tao sa labas. "Leah! Psst! Leah!" Napangiti si Leah nang makilala ang boses. Binuksan niya ang bintanang may rehas. Doon, sa dilim ng gabi, nakatayo si Gabriel. May bitbit itong maliit na paper bag. "Gab, bakit nandito ka pa? Baka makita ka ni Selena," bulong ni Leah. Pero hindi niya maitago ang tuwa sa kanyang boses. "Hindi ako mapakali," sagot ni Gabriel. Inabot niya ang paper bag sa pagitan ng mga rehas. "Naisip ko, baka hindi ka pinapakain ng bruhang yon. Nagdala ako ng adobo at mainit na pandesal." Kinuha ni Leah ang pagkain. Ang amoy ng adobo ay agad na pumuno sa maliit na kwarto at parang musika sa kanyang tiyan. "Salamat, Gab," naluluhang sabi ni Leah. "Kung wala ka, hindi ko na alam ang gagawin ko." Inabot ni Gabriel ang kamay ni Leah sa pagitan ng mga bakal na rehas. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang palad ni Gabriel ay magaspang dahil sa trabaho, pero ito ang pinakamalambot na pakiramdam para kay Leah. "Tiis lang, Leah," bulong ni Gabriel habang hinahaplos ng hinlalaki niya ang likod ng palad ni Leah. "Gumagawa na ako ng paraan. Kinakausap ko na ang kapitan ng barangay tungkol sa mga napapansin ko kay Selena. Hindi kahabang buhay na magiging ganito." Nagkatitigan sila sa dilim. Sa kabila ng rehas na naghihiwalay sa kanila, naramdaman ni Leah ang koneksyon ng kanilang mga puso.
Ang kilig ay humalo sa kanyang pag-asa. Nang umalis si Gabriel, naramdaman ni Leah na lumakas ang loob niya. Habang isinisilid niya ang paper bag sa ilalim ng lumang aparador para itago, may napansin siyang kakaiba. Ang sahig sa ilalim ng aparador ay parang nakaangat, na ramdaman niya ang pagbaon ng matatalim na tingin sa kanyang likuran. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Dahan-dahan niyang binitawan ang sandok. Sino ang may sabing pwede kang kumuha ng pagkain dyan? Ang boses ni Selena ay malamig, parang hanging amihan na bumabalot sa kusina. Nakaupo ito sa hapagkainan, sa harap ng isang bandehado ng mainit at malutong na lechon kawali. Ang mantika nito ay nagniningning pa sa ilalim ng ilaw. Sa tabi nito ay isang pitzel ng malamig na juice. Napalunok si Leah. Kanina pa kumukulo ang tiyan niya. Tita, gutom na po ako. Mahinang pakiusap ni Leah. Kukuha lang po sana ako ng kanin at sabaw. Ibinaba ni Selena ang kanyang tinidor. Pinunasan niya ang kanyang bibig gamit ang table napkin ng dahan-dahan. Tila ba nag-iisip ng sasabihin. Alam mo, Leah, mahal na ang bilihin ngayon. Panimula ni Selena habang tinititigan ang kanyang magandang kuko. Ang perang iniwan ng papa mo, kailangan nating tipirin. Hindi pwedeng kain ng kain. Ang ulam na ito, para lang ito sa akin at sa mga bisita. Hindi para sa palamunin. Tumayo si Selena at kinuha ang isang mangkok sa lababo. Nilagyan niya ito ng kanin na bahaw, iyong kanin pa noong isang gabi na medyo naninigas na. Pagkatapos, kumuha siya ng isang platito ng bagoong na may sili at ipinatong sa ibabaw ng kanin. Ibinigay niya ito kay Leah ng padabog. "Oh, hayan," sabi ni Selena. "Masarap naman ang bagoong. Maraming nagugutom sa mundo, kaya huwag kang magreklamo. Dalhin mo yan sa bodega. Ayokong makita ang pagmumukha mo habang kumakain ako. Nawawalan ako ng gana." Tinanggap ni Leah ang mangkok. Ang init ng luha ay nagbabadyang tumulo, pero pinigilan niya. Ayaw niyang ipakita kay Selena na nasasaktan siya. Yumuko na lang siya at tahimik na bumalik sa madilim na bodega. Sa loob ng bodega, sa ilalim ng andap-andap na bumbilya, pinilit ni Leah na kainin ang matigas na kanin. Bawat subo ay may halong pait ng kanyang sitwasyon. Ganito na ba ang magiging buhay niya? Lumipas ang mga oras at gumabi na. Tahimik na ang buong paligid. Nakahiga si Leah sa manipis na banig. Nakatingin sa kisame na may sapot ng gagamba. Ang sikmura niya ay hindi pa rin kontento. Bigla, may narinig siyang mahinang kaluskos sa maliit na bintana ng bodega. Bumangon si Leah. Kinabahan siya. Daga ba yun? O multo? Dahan-dahan niyang nilapitan ng bintana. May anino ng tao sa labas. "Leah! Psst! Leah!" Napangiti si Leah nang makilala ang boses. Binuksan niya ang bintanang may rehas. Doon, sa dilim ng gabi, nakatayo si Gabriel. May bitbit itong maliit na paper bag. "Gab! Bakit nandito ka pa? Baka makita ka ni Selena!" Bulong ni Leah, pero hindi niya maitago ang tuwa sa kanyang boses. "Hindi ako mapakali," sagot ni Gabriel. Inabot niya ang paper bag sa pagitan ng mga rehas. Naisip ko, baka hindi ka pinapakain ng bruhang yon. Nagdala ako ng adobo at mainit na pandesal. Kinuha ni Leah ang pagkain. Ang amoy ng adobo ay agad na pumuno sa maliit na kwarto at parang musika sa kanyang tiyan. "Salamat, Gab," naluluhang sabi ni Leah. "Kung wala ka, hindi ko na alam ang gagawin ko." Inabot ni Gabriel ang kamay ni Leah sa pagitan ng mga bakal na rehas. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang palad ni Gabriel ay magaspang dahil sa trabaho, pero ito ang nagbigay ng pinakamatatag na pakiramdam ng seguridad na naramdaman ni Leah sa loob ng ilang araw. "Tiis lang, Leah," bulong ni Gabriel habang hinahaplos ng hinlalaki niya ang likod ng palad ni Leah. "Gumagawa na ako ng paraan. Kinakausap ko na ang kapitan ng barangay tungkol sa mga napapansin ko kay Selena. Hindi kahabang buhay na magiging ganito." Nagkatitigan sila sa dilim.
Sa kabila ng rehas na naghihiwalay sa kanila, naramdaman ni Leah ang koneksyon ng kanilang mga puso. Ang kilig ay humalo sa kanyang pag-asa. Nang umalis si Gabriel, naramdaman ni Leah na lumakas ang loob niya. Habang isinisilid niya ang paper bag sa ilalim ng lumang aparador para itago, may napansin siyang kakaiba. Ang sahig na tabla sa ilalim ng aparador ay parang nakaangat ng bahagya sa isang dulo. Dahil sa kuryosidad, itinulak niya ang mabigat na aparador. Umingit ito sa sahig. Doon, nakita niya ang isang maliit na espasyo sa ilalim ng tabla. Isang sikretong taguan. Maingat niyang inangat ang tabla. Sa ilalim may isang maliit na baul na gawa sa kahoy. Binuksan niya ito at nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob, nakita niya ang mga lumang litrato ng kanyang mga magulang, mga sulat ng pag-ibig ni Rafael para sa kanyang ina, at ang orihinal na titulo ng lupa ng kanilang bahay, nakapangalan sa kanyang ina. Pero hindi iyon ang nakagulat sa kanya. Sa ilalim ng mga dokumento, may nakatagong isang makapal na sobre. Pagbukas niya rito, nakita niya ang isang bank book at isang huling habilin mula sa kanyang ina. Nakasulat doon na ang perang nasa bangko ay para sa kanyang pag-aaral at hindi ito dapat malaman ni Rafael hanggat hindi pa siya handang pumasok sa kolehiyo. Binuksan ni Leah ang bank book. Halos mahulog ang kanyang panga. May sapat na pera doon para bayaran ang lahat ng utang nila at para makapagtapos siya ng pag-aaral. Napayakap si Leah sa mga dokumento. Umiyak siya. Pero sa pagkakataong ito, luha ito ng pasasalamat. Ang kanyang ina, kahit wala na, ay nag-iwan pa rin ng paraan para protektahan siya. Isinara niya ang baul at ibinalik ang lahat sa dati. Ngayon, may hawak na siyang alas. Mayroon na siyang pag-asa. Kinabukasan, habang nagwawalis si Leah sa bakuran, narinig niya ang malakas na boses ng kanilang kapitbahay na si Aling Marites. May dala itong radyo at nakikipagkwentuhan sa ibang mga kapitbahay. Naku mga kumare, narinig niyo na ba ang balita? Malakas na sabi ni Aling Marites, may namumuong super typhoon. Signal number 1 na sa Samar. Ang pangalan daw ay Bagyong Pilar. Sabi sa radyo, posibleng maging signal number 5 daw ito pagdating sa lupa. Napahinto si Leah sa pagwawalis. Tumingin siya sa langit. Ang mga ulap ay mas mabilis nang gumagalaw. Ang hangin ay mas lumalamig. Mula sa bintana ng bahay nakita niya si Selena na nakatingin din sa langit. Pero hindi takot ang nasa mukha nito. Isang ngiti. Isang napakalawak at nakakatakot na ngiti. Ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Selena. Kinilabutan si Leah. Alam niyang may masamang binabalak ang babaeng yon. At ang paparating na bagyo ang magiging kasangkapan nito. Kinabukasan ang hangin ay nagsimula ng maging marahas. Ang mga sanga ng puno ng niyog ay humahampas na sa mga bubong na yero. Ang langit ay kulay abo at mabigat. Sa buong barangay, abala ang lahat. Naglalagay ng mga pako sa kanilang mga bintana, nagtatali ng mga bubong, at naghahanda ng mga emergency kit. Ang tensyon ay ramdam na ramdam sa hangin. Mas mabigat pa kaysa sa paparating na ulan. Pero sa loob ng bahay nila Leah, may isang taong hindi natitinag, si Selena. Habang nagpapanik ang lahat, si Selena ay kalmadong-kalmado. Nakaupo siya sa sala, naglilinis ng kanyang mga kuko na parang wala siyang pakialam sa mundo. May kausap pa ito sa telepono at dinig na dinig ni Leah ang bawat salita. Oo, narinig ko na. Sabi ni Selena sa kausap nito. May halong pananabik sa boses. Super typhoon daw. Huwag kayong mag-alala. Malapit nang dumating ang bayad. Mas malaki pa sa inaasahan ninyo. Basta, hintayin nyo lang ang tawag ko pagkatapos ng bagyo. Kinilabutan si Leah. Ano ang ibig sabihin ni Selena? Paanong ang isang dilubyo ay magiging solusyon sa problema niya sa pera? Ilang sandali pa, dumaan ang sasakyan ng barangay. May hawak na megaphone ang isang tanod. Mga kababayan, magsilikas na po tayo. Lahat po ay pumunta na sa evacuation center sa eskwelahan. Ulitin ko, lahat po ay lumikas na.
Nagsimula ng maglabasan ang mga kapitbahay nila. Bit-bit ang mga bata, mga damit, at kaunting pagkain. Tinawag ni Aling Marites si Lia mula sa bakod. "Lia, halika na. Sumabay ka na sa amin. Delikado na dito." Sigaw nito. Lalabas na sana si Lia nang biglang humarang si Selena sa pintuan. "Saan ka pupunta?" Tanong ni Selena, nakataas ang kilay. "Sasama po ako sa kanila sa evacuation center," sagot ni Lia. "Hindi," mariing sabi ni Selena. "Dito lang tayo. Kailangan nating bantayan ang bahay. Paano kung may magnakaw habang wala tayo? Gusto mo bang pag-uwi ng papa mo ay wala na siyang bahay na babalikan?" "Pero tita, mas mahalaga ang buhay natin," giit ni Lia. "Kung takot ka, doon ka sa bodega mo magtago," sabi ni Selena. "Matibay naman yon. Pero ako, dito lang ako. At dito ka lang din." Isinara ni Selena ang pinto at nilagyan pa ng trangka. Naiwan si Lia sa loob. Gulong-gulo ang isip. Bakit ayaw umalis ni Selena? Ano ang binabalak nito? Pumasok si Lia sa bodega at nagsimulang mag-impake ng kanyang mga gamit sa isang plastic bag. Inilagay niya ang mga damit niya, ang bankbook at titulo ng lupa na natagpuan niya at ang litrato ng kanyang ina. Hinawakan niya ang isang maliit na teddy bear na nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Ang huling regalong ibinigay sa kanya ni Gabriel bago ito umalis para mag-training sa Coast Guard. Niyakap niya ito nang mahigpit at isinilid din sa plastic bag. Kahit anong mangyari, kailangan niyang protektahan ang mga bagay na ito. Habang nag-aayos siya, napansin niya ang isang supot ng hardware sa ibabaw ng mesa ni Selena sa kusina. Sa loob nito, may mga bagong-bagong padlock, 3 malalaki at matitibay na padlock. Para saan ang mga iyon? Lalo siyang kinabahan. Maya-maya, may kumatok ng malakas sa pinto. Si Gabriel, basang-basa na ito ng ambon at halatang nagmamadali. "Lia! Lia, nasaan ka?" Sigaw nito mula sa labas. Mabilis na tumakbo si Lia papunta sa pinto, pero bago pa niya ito mabuksan, naunahan na siya ni Selena. Binuksan ni Selena ang pinto ng bahagya lang, sapat para makita siya ni Gabriel pero hindi ang loob ng bahay. "O Gabriel, ikaw pala," sabi ni Selena, nagpapanggap na nag-aalala. "Anong kailangan mo?" "Si Lia po. Kailangan na nating lumikas. Malakas daw po ang dalang hangin ng bagyo," sabi ni Gabriel. Ngumiti si Selena ng malungkot, isang nangiti na puno ng kasinungalingan. "Naku, Hijo, naunahan mo ako," sabi ni Selena. Kaalis lang ni Lia. Pinuntahan na siya ng tiyahin niya mula sa kabilang bayan kaninang umaga pa. Doon na daw muna siya maglalagi hanggang sa humupa ang bagyo. Mas ligtas daw doon. "Ganoon po ba?" Nag-aalangan ang mukha ni Gabriel. Tumingin ito sa likod ni Selena. Sinusubukang silipin si Lia, pero wala siyang makita. "Sigurado po kayo, tita?" "Oo naman." Mabilis na sagot ni Selena. "Huwag ka nang mag-alala sa kanya. Sige na, umalis ka na at baka abutan ka ng malakas na ulan sa daan. Mag-ingat ka." Tumango si Gabriel, kahit halatang hindi siya kumbinsido. Wala siyang nagawa kundi ang tumalikod at maglakad paalis. Mula sa maliit na siwang ng bintana ng bodega, kitang-kita ni Lia ang papalayong likod ni Gabriel. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na nagsisinungaling si Selena. Pero bago pa man niya magawa iyon, isinara na ni Selena ang pinto ng padabog. Nawala na ang anino ni Gabriel sa gitna ng papalakas na ulan. At sa sandaling iyon, naintindihan na ni Lia. Nag-iisa na lang talaga siya. At siya ang target ng demonyo sa loob ng sarili niyang pamamahay. Ang hangin sa labas ay humahagulgol na parang isang nasasaktang higante. Ang bawat patak ng ulan ay parang mga batong ibinabato sa bubong na yero. At ang tunog nito ay yumayanig sa buong kabahayan. Mula sa maliit na siwang ng bintana sa bodega, nakikita ni Lia ang mga puno na yumuyuko na parang mga talahib na hinahampas ng isang dambuhalang kamay.
Niyakap ni Leah ang kanyang mga tuhod. Nanginginig siya sa takot at sa lamig. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang plastic bag na naglalaman ng mga alaala ng kanyang ina at ang teddy bear mula kay Gabriel. Bigla, bumukas ng malakas ang pinto ng bodega. Pumasok si Selena, basang-basa ang buhok at damit. Ang kanyang muka ay puno ng pagpapanik, isang pag-arte na perpektong-perpekto. Leah! Leah, bilisan mo! Sigaw ni Selena, humihingal. Anong nangyayari, tita? Naguguluhang tanong ni Leah. Naiwan ko ang folder na may mga dokumento ng papa mo, iyong titulo ng lupa at mga papeles ng bangko. Doon sa luma at abandonadong bodega, malapit sa dalampasigan. Hindi natin pwedeng iwanan yon. Nag-alinlangan si Leah. Bakit naman doon ilalagay ni Selena ang mga dokumento? Pero ang pag-aalala sa mukha nito ay mukhang totoo. Kunin mo dali, tapos aalis na tayo. May sasakyan ang naghihintay sa atin sa kanto para ihatid tayo sa evacuation center. Dagdag pa ni Selena, itinutulak si Leah palabas ng pinto. Dahil sa pagmamahal sa ama at sa pag-asang ito na ang katapusan ng kanilang pagtitiis, naniwala si Leah. Tumakbo siya palabas ng bahay, dala-dala ang kanyang plastic bag. Sinalubong siya ng malakas na hangin at ulan na parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang lumang bodega ay nasa dulo ng kanilang lote. Mga 20 metro lang ang layo mula sa dalampasigan. Ang mga alon ay umaabot na malapit sa pundasyon nito. Itinulak ni Leah ang kinakalawang na pinto. Umingit ito habang bumubukas. Pumasok siya sa loob. Madilim ang bodega at amoy maalat na hangin. Wala namang folder dito. Sigaw ni Leah pabalik kay Selena. Pero wala siyang narinig na sagot. Isang malakas na kalabog ang narinig niya sa kanyang likuran. Ang pintong bakal ay isinara ng buong lakas. Tumakbo si Leah pabalik, pero huli na ang lahat. Kasunod niyon ay ang tunog ng mabigat na bakal na isinasara, isang trangka. At pagkatapos, narinig niya ang sunod-sunod na pagkakalansing ng mga kandado. 1, 2, 3. Ang 3 padlock na nakita niya kanina. Tita Selena! Sigaw ni Leah habang kinakalampag ang pinto. Tita Selena, buksan niyo to. Anong ibig sabihin nito? Nagbibiro ka lang, di ba? Tita! Narinig niya ang mahinang tawa ni Selena mula sa labas. Isang tawa na mas malamig pa sa hanging dala ng bagyo. Magdasal ka na, Leah. Dinig niyang sabi ni Selena. Sana lang, marunong kang lumangoy. Narinig ni Leah ang papalayong mga yapak ni Selena hanggang sa tuluyan na itong nilamon ng ingay ng bagyo. Naiwan si Leah sa madilim na bodega. Kinalampag niya ang pinto hanggang sa mamula at manakit ang kanyang mga kamay. Papa! Papa! Tulungan mo ako! Sigaw niya ng paulit-ulit, pero ang boses niya ay nilalamon lang ng sigaw ng hangin. Walang sino man ang makakarinig sa kanya. Napaupo siya sa sahig, nanginginig sa takot. Habang dahan-dahang nasasanay ang kanyang mga mata, sa dilim, may isang bagay siyang napansin sa sulok. Isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang pulang lalagyan ng gasolina. Bago pa man niya lubusang maintindihan ang ibig sabihin niyon, isang malakas na alon ang humampas sa dingding ng bodega. Ang buong istruktura ay yumanig. At pagkatapos, naramdaman niya ito. Naramdaman niya ang pagpasok ng malamig na tubig sa kanyang mga paa. Umaakyat ito mula sa siwang sa ilalim ng pinto. Mabilis, pabigat ng pabigat. Doon niya napagtanto. Hindi lang siya ikinulong. Inilagay siya sa isang ataul na dahan-dahang pinupuno ng tubig dagat. Ang tubig ay mabilis na umakyat. Mula sa kanyang mga sakong, umabot ito sa kanyang mga tuhod. Malamig. Napakalamig. Para siyang tinutusok ng libu-libong karayom na yelo. Ang alat ng tubig dagat ay nagsimulang kumapit sa kanyang balat. Sumisigaw pa rin si Leah kahit alam niyang walang saysay. Tululong, tulungan ninyo ako.
Ang boses niya ay kinakain ng mas malakas na sigaw ng hangin sa labas. Ang buong bodega ay niyayanig ng bawat hampas ng alon. Pakiramdam niya ay nasa loob siya ng isang kahon ng posporo na inilagay sa gitna ng karagatan. Anumang oras, maaari itong madurog. Kailangan niyang makaakyat sa mas mataas na lugar. Sa dilim, kinapa niya ang mga pader. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakakapa siya ng mga lumang kahoy, mga basag na bote, at mga bakal na kinakalawang na. Hanggang sa wakas, nakapa niya ang isang mataas at matigas na bagay. Isang luma at mataas na aparador na kahoy, ito na ang pag-asa niya. Sinubukan niyang umakyat. Madulas ang kahoy dahil sa tubig. Ang unang pagsubok niya, dumulas ang kanyang mga paa at bumagsak siya pabalik sa tubig na hanggang baywang na niya ngayon. Nasaktan ang kanyang tagiliran pero hindi niya yon ininda. Sinubukan niya ulit. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang mga braso at binti. Kumapit siya sa mga siwang ng pinto ng aparador. Umingit ang lumang kahoy, tila nagrereklamo sa kanyang bigat. Ngunit sa wakas, nagawa niya. Nakaakyat siya sa tuktok. Nakahandusay siya sa ibabaw ng aparador, habol ang kanyang hininga. Basang-basa, giniginaw, at pagod na pagod. Sa ibaba niya, ang tubig ay patuloy sa pag-akyat. Tumingala siya sa madilim na kisame. Wala na siyang ibang aakyatan pa. Dito na ba ang katapusan niya? Niyakap niya ang plastic bag na dala-dala niya. Sa loob, naramdaman niya ang matitigas na butil ng rosaryo ng kanyang ina. Kinuha niya ito at hinawakan ng mahigpit. Ang krusipiho ay malamig sa kanyang palad. Napapikit siya. Hindi isang formal na dasal ang lumabas sa kanyang bibig, kundi isang desperadong bulong. Diyos ko, Panginoon, Santo Niño, ayoko pa pong mamatay. Hikbi niya. Parang awa niyo na po. Marami pa po akong gustong gawin. Gusto ko pa pong makasama si Papa. Gusto ko pa pong makita si Gabriel. Sa pagbanggit niya sa pangalan ni Gabriel, isang ala-ala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang mga mata nito na puno ng pag-aalala. Ang init ng palad nito. Ang pangako nito. Kahit gaano kalakas ang bagyo, hahanapin kita. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Hindi. Hindi siya pwedeng sumuko. Kung hahanapin siya ni Gabriel, kailangan niyang tulungan itong mahanap siya. Kailangan niyang gumawa ng ingay. Isang ingay na mas malakas kaysa sa bagyo. Tumingin siya sa paligid. Sa tabi ng aparador, may isang bahagi ng pader na gawa sa semento. Sa sahig, may mga lumulutang na piraso ng kahoy at bakal. Dumampot siya ng isang maliit na piraso ng sirang hollow block. Matigas ito at mabigat. Sinimulan niyang pukpukin ang pader. 3 mabilis na pukpok. 3 mabagal na pukpok at 3 mabilis na pukpok ulit. SOS, isang senyales ng paghingi ng tulong. Paulit-ulit niya itong ginawa. Ang tunog ay mahina, kumpara sa ingay ng unos, pero hindi siya tumigil. Ito lang ang kaya niyang gawin. Habang abala siya sa pagpukpok, may narinig siyang kakaibang tunog. Hindi ito galing sa hangin o sa alon. Galing ito sa itaas. Sa bubong. Isang tunog ng parang may kumakalaskas, parang may gumagapang. Napahinto siya. Sino yan? Ang kumakalaskas ay huminto rin. Baka sanga lang ng puno? O baka guni-guni niya lang dahil sa takot? Babalik na sana siya sa pagpukpok ng bigla. Isang dambuhalang alon, isang storm surge, ang bumangga sa bodega ng buong lakas. Ang tunog ay nakakabingi. Ang buong istruktura ay yumanig na parang isang laruan. Ang pader na pinupukpok niya ay biglang gumuho. Nagkaroon ng malaking butas. Isang malakas na puwersa ng tubig ang pumasok mula sa butas. Nawalan ng balanse ang aparador na kinatatayuan niya. Tumagilid ito. Sumigaw si Leah habang nahuhulog siya kasama ng aparador. Bumagsak siya sa rumaragasang tubig sa loob ng bodega. Hinila siya nito pababa, paikot-ikot. Ang huling naramdaman niya ay ang paglunod sa kanya ng malamig.
at maalat na tubig. Ang huling nakita niya ay ang kadiliman at pagkatapos, katahimikan. Sa loob ng evacuation center sa elementary school, ang hangin ay puno ng takot at dasal. Ang mga bata ay umiiyak. Ang mga matatanda ay magkakayakap. Si Gabriel, suot ang kanyang orange na Coast Guard volunteer vest, ay abala sa pag-aabot ng mga relief goods, biskwit, tubig, kumot. Ngunit habang gumagalaw ang kanyang mga kamay, ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Ang kanyang isip ay nasa bahay nila Leah. Kanina pa siya palingalinga. Bawat may bagong pamilyang dumarating, hinahanap niya ang pamilyar na mukha ni Leah. Pero wala. Hindi ako mapakali, bulong niya sa sarili. Bakit parang may mali? Nakita niya sa isang sulok si Tia Elena, ang kapatid ng ina ni Leah. Nag-aalaga ito ng kanyang mga apo. Nilapitan ito ni Gabriel. May daladalang 2 bote ng tubig. Tia Elena, kamusta po kayo? Magalang na bati ni Gabriel. Ligtas po ba kayo rito? Ay Gabriel hiho. Salamat sa Diyos at ayos lang kami. Sagot ng matanda. Ikaw? Hindi ba't delikado ang trabaho niyo ngayon? Kailangan po, tiya. Para sa mga tao, sabi ni Gabriel. At pagkatapos ay maingat na nagtanong. Nga po pala, tiya. Kasama niyo po ba si Leah? Sabi po kasi ng tita Selena niya, sinundo niyo raw po siya kanina. Napakunot ang noo ni Tia Elena. Ano? Anong sinasabi mo? Hindi ako umalis ng bahay buong araw. Dito lang ako naghanda para sa paglikas. Bakit ko naman susunduin si Leah? Isang malamig na kaba ang biglang dumaloy sa buong katawan ni Gabriel. Para siyang binuhusan ng isang drum ng yelo. Ang lahat ng dugo sa kanyang mukha ay tila hinigop pababa. Hindi po kayo. Ang sumundo sa kanya, nauutal na tanong ni Gabriel. Hindi. Ang bruhang Selena na yon. Nagsisinungaling na naman. Galit na sabi ni Tia Elena. Nasaan ang pamangkin ko, Gabriel? Nasaan si Leah? Hindi na narinig ni Gabriel ang mga huling salita. Ang tanging umalingaw-ngaw sa kanyang isip ay ang kasinungalingan ni Selena. Ang nangiti nito, ang mabilis na pagtataboy sa kanya. Nalinlang ako, bulong niya. Ang pag-alala ay mabilis na naging purong takot. Isang takot na kumukurot sa kanyang puso. Tumakbo siya palabas ng classroom. Sinalubong siya ng barangay captain. Gabriel, saan ka pupunta? Delikado sa labas. Sigaw ng kapitan. Kailangan kong balikan si Leah, Kap. Sagot ni Gabriel, ang boses ay desperado na. Naiwan siya sa bahay nila. Nilinlang kami ni Selena. Huwag Gabriel. Maghintay tayo ng tulong. Pagpapakamatay yan. Pero hindi na nakinig si Gabriel. Ang tanging nasa isip niya ay ang pangako niya kay Leah. Sumakay siya sa kanyang motorsiklo. Umugong ang makina nito laban sa ugong ng hangin. Ipinaharurot niya ito sa daan na halos wala nang makita dahil sa lakas ng ulan. Ang mga sanga ng puno ay nagliliparan. Ang mga yero ay parang mga naglalakihang kutsilyo na humahagis sa hangin. Isang malaking puno ng akasya ang biglang bumagsak sa kanyang harapan. Mabilis niyang kinabig ang manibela. Dumulas ang motorsiklo sa basang kalsada at bumagsak siya sa gilid. Nasugatan ang kanyang binti, pero hindi niya ininda ang sakit. Iniwan niya ang motor at tumakbo na lang. Tumakbo siya laban sa hangin na tila ba isang pader na pilit siyang itinutulak paatras. Bawat hakbang ay mabigat. Ang ulan ay humahapdi sa kanyang mga mata. Leah! Isinigaw niya ang pangalan nito. Leah, papunta na ako. Ang sigaw niya ay parang isang bulong lang na nilamon ng dagundong ng kulog. Sa kalagitnaan ng daan, natigilan siya. Sa gilid, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan, ang kotseng ginagamit ni Selena. Nakasadsad ito sa isang kanal. Ang isang gulong ay lubog sa putik. Bukas ang pinto sa driver's side pero wala ng tao sa loob.
Nasaan si Selena? Tumakas na ba ito? Hindi niya alam. Wala siyang pakialam. Nagpatuloy siya sa pagtakbo. Pagod na pagod. Halos maubusan na ng hininga. Hanggang sa wakas, natanaw na niya ang bahay. Nakatayo pa ang pangunahing bahay, bagamat wasak na ang ilang bahagi ng bubong. Ngunit ang kanyang mga mata ay dumiretso sa ibang direksyon. Sa lugar kung saan dapat nakatayo ang lumang bodega, malapit sa dagat. Kalahati na lang nito ang natitira. Ang kalahati ay parang kinagat ng isang dambuhala at nilunok ng galit na karagatan. Ang mga alon ay patuloy na humahampas sa mga guho. Lia! Sigaw niya ulit, puno ng pagkasindak. Tumakbo siya palapit sa tubig, hindi alintana ang panganib. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap. Sa mga naglutang ang kahoy, sa mga basura, saan man. Pero wala. Wala si Lia. Napaluhod siya sa tubig bahana hanggang tuhod. Ang pag-asa na nagtulak sa kanya na tumakbo ay unti-unting namatay, napalitan ng isang nakakamanhid na sakit. Huli na ba siya? At sa gitna ng kanyang pagluluksa, may isang bagay na lumutang malapit sa kanyang paanan. Isang bagay na maliit at puti, ang sapatos ni Lia. Ang paborito nitong tsinelas na may disenyo ng bulaklak na sampagwita. Dinampot niya ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Dito nga siya dinala. Dito siya ikinulong. Ang sakit ay naging galit. Isang galit na nag-aapoy. Itinayo niya ang kanyang sarili at humarap sa nagngangalit na dagat. Hindi! Sigaw niya sa kalangitan. Hinding-hindi ako susuko. Hahanapin kita, Lia, kahit saan ka man. At walang pag-aalinlangan, lumusong siya sa mapanganib na tubig. Lumusong si Gabriel sa galit na tubig. Ang bawat alon na humahampas sa kanyang dibdib ay parang suntok na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Ang mga naglutangang yero at kahoy ay parang mga patibong sa dilim, handang sumugat sa kanya anumang oras, pero wala siyang pakialam. Lia! Isinisigaw niya ang pangalan nito, umaasang sa kabila ng ingay ng unos ay maririnig siya. Lia, narito na ako. Huwag kang bibitaw. Ang kanyang mga mata ay pilit na nanunuot sa dilim, naghahanap ng anumang senyales, isang piraso ng damit, isang hibla ng buhok, kahit ano. Sumisid siya, muli at muli. Ang alat ng dagat ay humahapdi sa kanyang mga mata, pero hindi siya tumigil. Kinakapan niya ang ilalim, ang mga guho ng bodega, ang mga putik. Nagsimula ng manlabo ang kanyang paningin dahil sa pagod at sa alat ng tubig. Ang pag-asa sa kanyang dibdib ay unti-unti nang nauupos, napapalitan ng malamig na pagtanggap sa katotohanan. Huli na nga yata siya. Akmang aahon na siya para huminga nang may isang bagay na sumayad sa kanyang kamay sa ilalim ng tubig. Malambot ito. Tela. Hinila niya ito. Isang pamilyar na plastic bag. Ang bag na nakita niyang inihahanda ni Lia kanina. Naramdaman niyang may nakakabit dito. Isang kamay, isang braso. Mabilis siyang sumisid muli. Sinundan niya ang braso at doon, sa ilalim ng isang malaking piraso ng gumuho nilang pader, nakita niya si Lia. Ang buhok nito ay parang mga halamang dagat na sumasayaw sa agos. Ang mukha nito ay maputla. Ang mga mata nito ay nakapikit. Naipit ang isang paa ni Lia sa ilalim ng mga semento. Ginamit ni Gabriel ang lahat ng kanyang lakas. Buong puwersa niyang itinulak ang mabigat na tipak. Gumalaw ito, sapat lang para mahugot niya ang paa ni Lia. Inangat niya si Lia mula sa tubig. Ang katawan nito ay malambot at walang buhay. Inakay niya ito, lumaban sa agos, hanggang sa marating nila ang natitirang pundasyon ng kanilang bahay. Doon, sa ilalim ng sirang beranda, maingat niyang inihiga si Lia. Ang mukha ni Lia ay kasing putla ng buwan. Ang mga labi nito ay kulay ube. Idinikit ni Gabriel ang kanyang tainga sa dibdib nito. Walang tibok ng puso. Idinikit niya ang kanyang pisngi sa ilong nito. Walang hininga. Hindi!
Umiling-iling si Gabriel. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata, humahalo sa ulan na pumapatak sa kanyang mukha. Hindi, Leah, huwag mo akong iwan. Agad siyang kumilos. Inihiga niya ng maayos si Leah. Itinagilid ang ulo nito. Binuksan ang bibig para siguruhing walang nakabara. Pagkatapos ay tinakpan niya ng kanyang bibig ang bibig ni Leah at nagsimulang magbigay ng hangin. Minsan. 2 beses. Pagkatapos, ipinatong niya ang kanyang mga palad sa dibdib ni Leah at nagsimulang mag-pump. Mabilis, malakas. Nagbibilang siya sa kanyang isip, kasabay ng bawat pagdagan. Ang kanyang mga braso ay nangangalay na, pero hindi siya huminto. Laban, Leah. Laban, mahal ko. Bumalik ka sa akin. Pakiusap niya sa pagitan ng bawat pump. Ang boses niya ay basag na, pero walang nangyayari. Ang katawan ni Leah ay nanatiling walang kibo. Huminto si Gabriel sandali, napasuntok sa sahig sa sobrang desperasyon. Huwag! Sigaw niya. Muli niyang dinaganan ang dibdib ni Leah, mas malakas, mas desperado. At doon, isang marahas na pag-ubo ang biglang yumugyog sa katawan ni Leah. Isang malakas na pag-ubo. Iniluwan nito ang maraming tubig dagat. At pagkatapos, isang malalim at desperadong paghinga. Suminghap ito ng hangin na parang ito ang kauna-unahang pagkakataon niyang huminga sa buong buhay niya. Dahan-dahan, iminulat ni Leah ang kanyang mga mata. Malabo ang kanyang paningin. Ang unang nakita niya ay ang basang-basang mukha ni Gabriel. Ang mga mata nito ay namumula sa pag-iyak. Gabriel, ang pangalan nito, ay isang mahinang bulong mula sa kanyang mga labi. Leah. Hindi na napigilan ni Gabriel ang kanyang emosyon. Niyakap niya si Leah ng mahigpit, pero maingat. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa leeg nito. Leah, akala ko na wala ka na sa akin. Salamat sa Diyos. Salamat at buhay ka. Naramdaman ni Leah ang panginginig ng katawan ni Gabriel. Naramdaman niya ang init ng mga luha nito sa kanyang malamig na balat. Sa gitna ng nagwawasak na bagyo, sa gitna ng mga guho, naramdaman niya ang pinakaligtas na pakiramdam sa buong mundo. Hindi mo ako iniwan, bulong ni Leah, at niyakap din ito pabalik. Nang maghiwalay sila ng yakap, hinawakan ni Gabriel ang mukha ni Leah sa pagitan ng kanyang mga palad. Hindi kita iiwan, kahit kailan. Naalala ni Leah ang lahat. Ang kandado, ang tawa ni Selena, ang pag-akyat ng tubig. Kinulong niya ako, Gab. Humihikbing sabi ni Leah. Si Selena, sinadya niya ito. Gusto niya akong mamatay. Ang lambot sa mga mata ni Gabriel ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na galit. Isang galit na kayang pumatay. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ni Leah. Magbabayad siya. Bago pa man sila makakilos, may isang matinding liwanag na tumama sa kanilang mga mukha. Isang searchlight. Mula sa di kalayuan, may paparating na rescue boat ng munisipyo. Papalapit ito sa dalampasigan. Sa gitna ng mga rescuer na nakasuot ng dilaw na kapote, may isang babaeng nakatayo. Umiiyak ito ng malakas, umaarteng nag-aalala at naghahanap. Si Selena. At nakatingin ito sa direksyon kung saan nakatayo ang mga tunay na biktima. Walang sino man ang makapagsasabi na ang babaeng nakabalot sa kumot, nanginginig at umiiyak sa isang sulok ng rescue boat ay isang demonyo. Sa mata ng mga rescuer, si Selena ay isang kaawa-awang biktima. Isang ina na nawalan ng anak sa gitna ng pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng kanilang probinsya. Tahan na po, ma'am, sabi ng isang rescuer habang inaabutan siya ng isang baso ng mainit na kape. Gagawin po namin ang lahat para mahanap ang anak ninyo. Tumangulang si Selena. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay yumayanig sa pag-iyak. Isang perpektong pag-arte. Pero sa likod ng kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay hindi lumuluha. Ang mga ito ay matalim.
nagmamasid. Nakita niya ang pag-ahon ni Leah at Gabriel mula sa mga guho. Nakita niya ang pagyakap ng dalawa. At sa kanyang isip, isang sumpa ang kanyang binitawan. Hindi pa tayo tapos, Leah. Hindi pa. Dinala sila sa evacuation center. Agad na inasikaso si Selena. Binigyan ng tuyong damit, pagkain at gamot. Naging sentro siya ng awa at atensyon. Samantala, si Leah at Gabriel ay dinala sa isang maliit na bahay sa kabilang barangay, sa isang malayong kamag-anak ni Gabriel na walang nakakakilala sa kanila. Kailangan nilang magtago. Kailangan munang lumakas ni Leah. Mataas ang lagnat ni Leah. Sa kanyang pagtulog, binabangungot siya. Paulit-ulit niyang naririnig ang hampas ng alon at ang tawa ni Selena. Paulit-ulit niyang nararamdaman ang paglunod sa kanya ng malamig na tubig. Si Gabriel ay hindi umalis sa kanyang tabi. Pinupunasan niya ng basang bimpo ang noo nito. Dahan-dahan niyang isinusubo ang kutsara na may mainit na sabaw ng lugaw sa mga labi nito. Lalabanan natin ito, Leah. Bulong niya habang mahimbing na natutulog ang dalaga. Sa oras na lumakas ka, haharapin natin siya. Haharapin natin ang lahat. Kinabukasan, habang si Leah ay nagpapagaling, si Selena naman ay abala sa ibang bagay. Pumasok siya sa opisina ng insurance company sa bayan. Amoy luma at basang papel ang hangin sa loob. Epekto ng baha. Naupo siya sa harap ng isang lalaking mukhang seryoso na nagngangalang Mr. Reyes. "Good morning po," sabi ni Selena. Ang boses ay mahina at paawa. "Ako po si Selena Mendoza. Asawa po ako ni Rafael Mendoza. Nandito po ako para i-claim ang insurance ng stepdaughter ko na si Leah Mendoza." Tinaas ni Mr. Reyes ang kanyang salamin at tiningnan si Selena mula ulo hanggang paa. Ang mukha nito ay hindi nagbago, walang emosyon. "Condolence po, Mrs. Mendoza," formal na sabi nito. "Pero under investigation pa po ang lahat ng claims na may kinalaman sa bagyo. Kailangan pa po nating hintayin ang official declaration ng local government na missing o presumed dead na ang inyong anak-anak." "Pero sir, kailangan na po namin ng pera." Pagmamakaawa ni Selena at nagsimula na namang mamasa ang kanyang mga mata. "Wala na po kaming bahay. Wala na po akong matitirhan. Ang asawa ko po ay nasa barko. Hindi ko pa po makontak." Kinuha ni Mr. Reyes ang folder na may pangalan ni Leah. Binuklat niya ito. Malaki ang policy ni Miss Mendoza, ₱500,000. Ang beneficiary ay ang kanyang ama, si Rafael Mendoza, at kayo, bilang asawa, ang secondary beneficiary. "Opo, at may special power of attorney po ako mula sa asawa ko." Mabilis na sabi ni Selena, sabay abot ng dokumento. "Nakasaad po dyan na ako ang may karapatang mag-asikaso ng lahat ng kanyang ari-arian habang wala siya." Tiningnan ni Mr. Reyes ang dokumento. Matagal. Tila ba may hinahanap siyang mali. Pagkatapos ay tumingin siyang muli kay Selena. "Masyado pong mabilis, Mrs. Mendoza. Kakadaan lang ng bagyo. Bakit po parang atat na atat kayong makuha ang pera?" Natigilan si Selena. Hindi niya inaasahan ang tanong. "Hindi po sa ganon, sir. Nag-aalala lang po ako. Baka po kasi..." "Sige po, babalitaan ko na lang kayo," sabi ni Mr. Reyes. Isinasara ang folder. Isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Nainis si Selena, pero hindi niya ito ipinakita. Ngumiti lang siya ng pilit, tumayo, at umalis. Sa kanyang paglabas, narinig niya ang bulong ng isang empleyado sa katabi nito. "Grabe hindi pa nga nahahanap ang bangkay ng bata. Pera na agad ang iniisip." Nag-init ang tenga ni Selena. Naglakad siya palayo. Ang bawat hakbang ay puno ng galit. Pagbalik niya sa evacuation center, may isang tanod na sumalubong sa kanya. "Ma'am Selena, may tawag po kayo. Satellite phone po mula sa barko." Biglang kumabog ang dibdib ni Selena. Si Rafael. Tumakbo siya papunta sa opisina ng barangay kung saan nandoon ang telepono.
Nanginginig ang kanyang mga kamay nang hawakan niya ito. Huminga siya ng malalim, inihanda ang sarili, at sinimulan ang pinakamalaking pag-arte ng kanyang buhay. Hello? Rafael? Mahal? Selena! Diyos ko, salamat at nakausap din kita. Ang boses ni Rafael sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Narinig ko ang balita tungkol sa super typhoon. Kamusta kayo? Kamusta si Lia? Ligtas ba kayo? Sa puntong yon, humagulhol si Selena. Isang malakas at nakakaawang hagulgol na kayang durugin ang puso ng sinumang makarinig. Rafael, mahal ko, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Mahal. Anong nangyari, Selena? Nasaan si Lia? Magsalita ka. Sinubukan ko, Rafael. Sinubukan ko siyang iligtas. Patuloy ni Selena. Pero ang lakas ng alon. Tinangay siya, tinangay ng dagat si Lia. Wala na siya, Rafael. Wala na ang anak mo. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Pagkatapos, isang sigaw. Isang sigaw na puno ng sakit, pagtanggi, at purong pagdurusa. Ang sigaw ng isang ama na nawalan ng kanyang nag-iisang anak. Napangiti si Selena habang nakikinig sa paghihirap ng kanyang asawa. Sa wakas, naniwala na ito. Ngayon, wala nang hahadlang sa kanyang mga plano. Sa kabila ng mga pangyayari, ang mundo ay patuloy na umiikot. Ang araw ay lumubog at sumikat muli. Sa bahay ng kanyang kamag-anak, unti-unting gumagaling si Lia. Ang lagnat niya ay humupa. Ang kanyang mga sugat ay naghilom. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay nananatili. Sa kanyang pagtulog, patuloy pa rin siyang binabangungot. Nakikita niya ang sarili sa gitna ng rumaragasang tubig, nakakapit sa wala. Naririnig niya ang tawa ni Selena, ang tawa na tila sumasagot sa kanyang desperadong sigaw. Gab, ayoko nang matakot, sabi ni Lia isang umaga habang nagkakape sila. Nakaupo sila sa maliit na beranda ng bahay, pinagmamasdan ng umaga na unti-unting nagbibigay kulay sa mga nasirang puno. Kailangan nating gumawa ng paraan. Kailangan nating patunayan ang kasinungalingan ni Selena. Tumango si Gabriel. Tama ka. Kailangan nating kumilos. Pero kailangan muna nating mag-ingat. Hindi natin alam kung saan na siya nakatira ngayon. Hindi natin alam kung sino ang mga kakampi niya. Pero saan tayo magsisimula? Tanong ni Lia. May nakita akong mga dokumento sa bodega. Sabi ni Lia, mga papeles ng utang niya. May bank book rin na may laman. Pero wala akong alam kung paano gamitin ang mga yon. Hayaan mo ako, sabi ni Gabriel. May kakilala ako sa munisipyo na tutulong sa atin. At alam mo ba kung sino ang malaking tulong sa atin? Umiling si Lia. Si Aling Marites, sagot ni Gabriel. Si Aling Marites, ang palakwentang kapitbahay na laging nag-iingay sa bakuran nila. Bakit siya? Nagtatakang tanong ni Lia. Nakita niya si Selena na lumabas ng bahay bago pa man dumating ang bagyo. Paliwanag ni Gabriel. Kung siya ay magpapatotoo, malaki ang maitutulong niya sa atin. Nag-isip si Lia. Alam niya na mapagkakatiwalaan si Aling Marites at alam niya na ang palakwento nilang kapitbahay ay may malaking puso. Kinabukasan, palihim na kinausap ni Gabriel si Aling Marites. Nakipagkita sila sa isang tahimik na kanto, malayo sa mga mata ng publiko. Salamat at pumayag kayong makipagkita sa amin, Aling Marites, sabi ni Gabriel. Wala yon, hiho, sagot ni Aling Marites. Alam ko ang katotohanan. Nakita ko talaga si Selena na lumabas ng bahay bago pa man bumagyo. Hindi ko alam kung ano ang ginawa niya pagkatapos, pero alam kong nagsisinungaling siya tungkol sa pag-aalaga kay Lia. Ibinigay ni Gabriel ang ilang katanungan sa Aling Marites tungkol sa nangyari. Mula sa bodega, papunta sa palengke, hanggang sa sinasabing pagkawala ni Lia. Habang nakikinig,
Si Leah ay nagsusulat sa kanyang maliit na notebook ng bawat detalye. Aling Marites, malaki po ang maitutulong niyo sa amin, sabi ni Leah. Kung pupunta po kayo sa korte at magpapatotoo, malaki po ang posibilidad na mapanagot namin si Selena. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko, Hija, matapang na sabi ni Aling Marites. Para sa inyo at para sa katotohanan, alam ko ang kalungkutan. Naranasan ko rin. Hindi ko hahayaang mananaig ang kasinungalingan. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leah. Muling sumibol ang pag-asa sa kanyang puso. Samantala, si Selena naman ay abala sa pagbabantay. Nakatira siya ngayon sa isang hotel sa bayan, malapit sa opisina ng insurance company. Naghihintay siya ng tawag mula kay Mr. Reyes. Hindi siya nagkakamali. Malapit na niyang makuha ang pera. Isang gabi, habang nanonood siya ng telebisyon, may nag-doorbell. Pinagbuksan niya ito ng pintuan, nag-aabang. Isang lalaki na may takip sa mukha ang tumambad sa harapan niya. Ma'am Selena po ba? Tanong ng lalaki. Opo, ako nga, sagot ni Selena. May ipinabibigay po si Mr. Reyes, sabi ng lalaki, at inilahad ang isang sobre. Kinuha ni Selena ang sobre. Sa loob, may pera. Malaking pera. Ngumiti si Selena at sa kanyang isip, alam niyang malapit na siyang magtagumpay. Pagkatapos ay tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe. Buhay si Leah. Nakita sa kabilang barangay. Nalaglag ang kanyang cellphone sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Hindi maari. Paano? Mabilis na nagbihis si Selena. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit at takot. Paano nangyari iyon? Paanong nakaligtas ang babaeng yon? Sino ang nagtaksil sa kanya? Tumawag siya sa kanyang mga tauhan, ang kanyang mga alagad, na siya ring nagbigay ng banta sa kabilang barangay. Hanapin niyo si Leah Mendoza. Ngayon din. Utos niya. Dalhin niyo siya sa akin, buhay man o patay. Sa kabilang barangay, tahimik na nagpapagaling si Leah. Naglalaro sila ng barahan ni Gabriel sa beranda. Nagtatawanan. Pero ang katahimikan ay biglang naputol ng malakas na kalabog sa pintuan. Leah! Leah! Buksan mo ang pinto! Si Gabriel ang agad na tumayo at sumilip sa maliit na butas sa pinto. Nangilabot siya. Nakita niya ang dalawang lalaki na hindi niya kilala. Ang mga mukha ay natatakpan ng mga sombrero at mga bandana. Leah! Tara na! Bulong ni Gabriel. Hinawakan ang kamay ni Leah. Kailangan nating umalis. Sino sila? Nagtatakang tanong ni Leah. Pero alam niya na ang lahat. Nagsimula ng kalampagin ng mga lalaki ang pinto. Sinipa nila ito. Sinisira ang kahoy. Sa likod tayo. Utos ni Gabriel. Tumakbo sila papunta sa likuran ng bahay. May maliit na bintana doon. Aalis tayo dyan! Mabilis na sinira ni Gabriel ang rehas ng bintana gamit ang isang bakal na tubo. Mauna ka na, Leah! Tumalon si Leah palabas ng bintana. Dumapa siya sa damuhan. Sunod na lumabas si Gabriel. Sa pagtakbo nila, narinig nila ang mga lalaki na nagtatakbuhan sa likuran. Sinisigaw ang kanilang pangalan. Saan tayo pupunta? Hingal na tanong ni Leah. Sa presinto, sagot ni Gabriel. Kung nandoon tayo, ligtas tayo. Nagsimula silang tumakbo. Mabilis. Bawat hakbang ay may halong takot. Humahampas sa kanilang mga pisngi ang hangin. Naririnig nila ang yapak ng mga lalaki sa kanilang likuran. Sila yon! Huliin niyo sila! Nilingon ni Gabriel. Nakikita niya ang mga lalaki na papalapit. Tumakbo ka na, Leah. Ako na ang bahala. Tumakbo si Leah. Pero hindi niya kayang iwanan si Gabriel. Lumingon siya at nakita niya na hinaharangan ni Gabriel ang mga lalaki. Nakikipaglaban ito gamit ang kanyang kamao. Sinuntok niya ang isa, siniko ang isa. Pero marami sila. Bumagsak si Gabriel. Ang isa sa mga lalaki ay kumuha ng tubo at hinampas sa kanyang binti. Sumigaw si Gabriel sa sakit.
Gab! Tumakbo si Leah pabalik. Gusto niyang tumulong. Pero nahawakan siya ng isa sa mga lalaki. Hinawakan siya sa braso at pilit siyang hihilahin. Bitawan mo ako! Sigaw ni Leah. Huwag ka nang pumalag, babae! Nagsimula na ring tumakbo papalapit si Gabriel. Nagpupumilit na tumayo. Sa huling sandali, isang kotse ang biglang huminto sa kanilang harapan. Isang pulis ang lumabas. Mga walang hiya, ano ang ginagawa niyo? Sigaw ng pulis. Agad na tumakbo ang mga lalaki at sumakay sa isang motorsiklo at mabilis na umalis. Nilapitan ni Leah si Gabriel, tinulungan siyang tumayo. Ang kanyang binti ay nagdurugo. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Leah. Okay lang, sagot ni Gabriel, kahit halatang nasasaktan siya. Tawagan mo ang pulis. Kailangan nating humingi ng tulong. Pulis! Sigaw ni Leah. Tulong po! May nagtangkang mang-hostage. Dinala nila si Gabriel sa presinto. Habang ginagamot ang kanyang sugat, sinabi ni Leah at Gabriel ang buong katotohanan. Ang pagtataksil ni Selena, ang pagtatangka sa kanyang buhay, ang mga planong agawan ng pera. Nakilala ng pulis ang pangalan ni Selena. Alam niya ang reputasyon nito sa bayan. Huwag kayong mag-alala, sabi ng pulis. Tutulungan namin kayo. Ngayon din, huhulihin namin si Selena. Pagkatapos ng ilang oras, tumunog ang telepono sa presinto. Sir, nahuli na po namin si Selena, sabi ng isang pulis. Naghahanda po siyang tumakas sakay ng bangka. Napangiti si Leah. Maraming salamat po, sabi ni Leah. Salamat po. Sa wakas, malapit nang matapos ang lahat. Sa loob ng isang maliit na silid sa ospital, nakahiga si Rafael. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang mukha ay putla. Ang kanyang puso ay nanghihina dahil sa sakit na tinamo niya sa karagatan. At lalo pang bumagsak nang malaman niya ang tungkol sa sinapit ni Leah. Nakatayo sa tabi niya si Leah at Gabriel. Papa, mahinang sabi ni Leah. Hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Dahan-dahang minulat ni Rafael ang kanyang mga mata. Nakita niya ang mga mukha ng kanyang anak at ni Gabriel. Lumakas ang kanyang puso. Leah, isang mahinang bulong mula sa kanyang mga labi. Opo, Papa. Nandito po ako. Sagot ni Leah. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Umiling si Rafael. Hindi niya matanggap. Hindi niya maunawaan. Bakit? Bakit niya nagawa sa iyo to? Leah, bakit? Nagkamali po kayo, Papa. Sabi ni Gabriel, matapang na nakatingin sa kanyang ama. Pinagkatiwalaan niyo po ang maling tao. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Sa wakas, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Rafael. Kailangan kong makita si Selena, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, pero determinado. Kailangan kong tanungin siya. Bakit? Pumayag ang pulis na makita ni Rafael si Selena sa presinto. Matapos ang ilang oras, nagkaharap sila. Nakatayo si Selena sa loob ng isang maliit na selda. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ngayon, hindi na siya gumaganap. Wala nang mapaglilinlang. Pumasok si Rafael at nakita niya ang kanyang asawa. Bakit, Selena? Bakit mo ginawa to? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tumingin si Selena sa kanya. Sa unang pagkakataon, walang gawa-gawang pagmamahal. Dahil gusto ko ng pera, Rafael. Sagot niya, walang pag-aalinlangan. Dahil gusto kong maging mayaman. Dahil gusto kong mamuhay ng maganda. At ikaw ang daan. Parang sinaksak ng 1,000 karayom si Rafael. Nagkamali siya. Sobra. Ang anak ko. Leah, bakit? Tumawa si Selena. Wala siyang kwenta, Rafael. Sa tingin mo, papayag akong manatili siya sa buhay mo? Sa tingin mo, matatanggap niya ako? Hindi. Kaya kailangan siyang mawala. Simple lang. Ikaw? Hindi na natapos ni Rafael ang kanyang sasabihin. Sa korte, nagsimula ang paglilitis.
Nagpatotoo si Aling Marites tungkol sa kanyang nakita. Nagpatotoo si Gabriel tungkol sa pag-atake. Nagpatotoo si Leah tungkol sa mga pagbabanta, sa bodega, sa lahat ng ginawa ni Selena. Nang si Rafael na ang tumayo sa harap ng korte, walang sinabi si Selena. "Mahal ko ang anak ko," sabi ni Rafael habang nakatingin kay Leah. "At kahit kailan, hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa pagpapabaya sa kanya. Hindi ko alam kung paano ako nalinlang. Pero ngayon, nandito ako para panagutin ang taong sumira sa kanyang buhay." Umiyak si Leah sa harap ng korte. Sa huli, hinatulan ng korte si Selena ng matagal na pagkakabilanggo. Ang kanyang mga ari-arian ay ipinamahagi sa iba't ibang charity. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting gumaling si Rafael. Ang kanyang kalusugan ay bumuti. Ang kanyang puso ay bumuti. Natutunan niyang tanggapin ang mga nangyari at natutunan niyang patawarin ang kanyang sarili. Nagtayo sila ng isang maliit na bahay malapit sa dalampasigan. Hindi na kalakihan, pero sapat na para sa kanilang tatlo. Sila ni Leah at si Gabriel. Habang naglilibot sa kanilang bagong bahay, sinabi ni Rafael, "Mahal ko kayo. Alam kong nasaktan ko kayo noon, Leah, pero alam kong kayo ang nagbibigay sa akin ng lakas." Ngumiti si Leah. "Papa naman, tapos na po yon. Ang mahalaga, nagkasama-sama ulit tayo." Habang nagkukwentuhan sila, may biglang kumatok sa pinto. "Si Gabriel na naman," sabi ni Leah. Binuksan ni Leah ang pinto. Nakatayo doon si Gabriel. May hawak na bulaklak ng sampagita, ang paboritong bulaklak ni Leah. "Pasensya na po kung naistorbo ko kayo," sabi ni Gabriel. Pero ang kanyang mga mata ay nasa kay Leah. "May sasabihin lang sana ako." Tinawagan ni Leah at Gabriel ang kanyang papa. Nasa gitna, dalampasigan. "Papa, may ipagtatapat po sa inyo si Gab." "Leah, matagal na kitang gustong tanungin," sabi ni Gabriel. "Kahit na maraming nangyari, hindi nagbago ang nararamdaman ko sa'yo. Gusto kitang pakasalan. Gusto kong maging asawa kita." Lumapit siya kay Leah. Inilabas niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito. Isang singsing na may maliit na diamante ang nakalagay doon. Niyakap ni Leah si Gabriel. Ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi. "Oo, Gab," bulong niya. "Oo naman, gusto ko rin." Niyakap ni Rafael si Leah. Kasama si Gabriel sa gitna ng gabi. Ang kanilang paligid ay tahimik. Ang mga bituin ay kumikislap sa langit. Pinanood ng mag-ama ang paglubog ng araw. "Salamat Diyos," bulong ni Rafael. "Dahil sa lahat, dahil sa pagmamahal, dahil sa second chance." Sa mga buwan, naayos na ang kanilang buhay. Nagtayo sila ng maliit na tindahan sa dalampasigan kung saan nagbebenta sila ng mga seafood. Bawat umaga, nagtatrabaho sila ng masaya. Bawat gabi, natutulog sila ng may kapayapaan. 1 taon na ang lumipas. Ang liwanag ng araw ay sumisinag sa dalampasigan, nagbibigay kulay sa malawak na karagatan. Ang mga bata ay nagtatakbuhan sa buhangin, naglalaro ng habulan. Sa isang maliit na tahanan sa gilid ng dagat, may isang masayang pamilya. Si Leah, suot ang kanyang puting bestida, ay abala sa paghahanda ng agahan. Sa kanyang tabi, si Gabriel, sa kanyang Coast Guard uniform, ay tumutulong sa paghahanda ng kape. Si Rafael naman, ang kanyang ama, ay nagpapakain ng mga kalapati sa labas. Sa tabi ng bahay nakatayo ang isang maliit na tindahan na may nakasulat na bendo sa isang malaking karatula, ang kanilang pag-aari. "Gab," tawag ni Leah. "Tapos na ang kape. Halika na rito." Ngumiti si Gabriel at pumunta sa kusina. Hinalikan niya si Leah sa pisngi. "Ang ganda mo talaga," bulong niya. "Ikaw rin," sagot ni Leah, namumula. Pagkatapos mag-agahan, naglakad sila sa dalampasigan, magkahawak kamay. "Kamusta na po ang mga bata, Papa?" tanong ni Leah. Nakatingin kay Rafael habang nilalaro nito ang mga bata. "Okay na sila, masaya,"
Sagot ni Rafael at ngumiti. Salamat anak. Dahil sa inyo, natutunan ko ulit kung paano ngumiti. Kailangan natin silang ipagdasal, sabi ni Lia, habang nilingon ang naglalarong mga bata. Si Selena, habang nasa rehas na bakal, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng paghihirap. Naging isa siyang tao. Sinalubong ng malawak na ngiti ni Lia ang bagong bukas. Sa loob ng bagong gawa niyang notebook, isinulat niya ang mga salitang ito. Ang bagyo ay pwedeng sumira ng bahay, pero hindi nito kayang sirain ang pag-ibig. Basta't tayo'y magkakasama, bukas ay sisikat muli ang araw. Sa malawak na karagatan, nakita nila ang bahaghari, isang bahaghari na sumasagisag sa pag-asa, sa pag-ibig at sa bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni Lia, Gabriel at Rafael. Mga kaibigan, mga tagapakinig, unang-una po, maraming salamat. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik, sa inyong mga puso na nagbigay buhay sa bawat salita, sa bawat emosyon, sa bawat pag-asa na aming ipininta. Isang malaking yakap po sa inyong lahat. Sa paggawa po ng kwentong ito, hindi ko maikakaila na may mga sandali na napakahirap. Ang mga eksenang puno ng takot, ng kawalan ng pag-asa, ng sakit, ay hindi ko po maitago ang aking mga luha. Lalo na noong isinulat ko ang eksena sa gitna ng bagyo, noong nakulong si Lia, doon ko po naramdaman ang tunay na bigat ng pagsubok. Inspirasyon po ang buhay, ang pagmamahal, at ang walang hanggang pag-asa sa puso ng bawat tao. Ito po ang kwento na isinulat ko para sa inyo. Sa lahat ng kababaihan na nagnanais na maging matapang, sa lahat ng naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Sana po kahit papaano, ang kwentong ito ay nakapagbigay sa inyo ng isang maliit na apoy. Isang apoy ng pag-asa na hindi kayang patayin ng kahit anong bagyo. Isang apoy na magtuturo sa atin na sa bawat unos, mayroong bahaghari at sa bawat paglubog ng araw mayroong bagong umaga. Sa kwentong ito, ipinakita po natin na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot, ngunit ng pagbibigay daan sa bagong umaga. Ikaw ba? Kaya mo ring patawarin ang taong nagkasala sa'yo? Ano ang opinyon nyo? Ibahagi nyo po ang inyong mga saloobin. Hinihiling ko po sa inyo na mag-iwan ng komento, mag-like, at i-share po ang video na ito. Salamat po muli. Kwentong Puso, Clara.